Tangin ng mga fake news peddler, no? Ang lungkot. Nakakalungkot dito mga bossing ang fake news peddler. Putang ina Malacanang. O, isipin mo yan Yung kanilang PCO, yung kanilang PCO-ng gunggong. Sabi ng kanilang PCO dapat daw nung siya ang iniintriga. Anong klaseng journalism yan? Isang side lang ang kinukuha. Tanginan yan. Buti nga may kinuwang side Ito ang masaklap PCO chief, yung si J. Ruiz. May narinig na Marites. Putang ina, nilabas niya sa media. Narinig lang sa Marites ang nilabas sa media. Na hindi makinumpir manita nga. Ang lakas ng loob mong manita ng mga kapwa mo media na hindi kinuha yung side mo. Eto nga, putang ina mo, galing sa chismis. Inilabas mo na kagad sa media. Putang ina nyo talaga ni Claire Kayong dalawa kayo, dati pinag-uumpog yung mga ulo yung mga walang laman. Wala kayong silbi talaga. Putang ina nyo, mag-amo kayo. Manang-mana kayo kay Bongbong na wala rin silbi sa buhay. Putang ina nyo, para kayong mga tatlong itlog dyan, wala kayong mga alam. Bantakin mo, DOJ dinideny. DOJ walang balita. Yung Solicitor General walang balita. Putang ina, tapos kayo may balita. Mga tarantado talaga kayo. Tangina nyo, tain-tay kayo kay Tain-tay kayo kay Pangulong Duterte. Gigil na gigil kayo kay Pangulong Duterte, no? Tingnan ninyo tangina nyo. Galit na galit kayo sa tao. Gigil na gigil kayo kay Duterte. Gusto nyo mawala sa Pilipinas si Duterte. Tangina, lumabas lang ng Pilipinas si Duterte, nagka-windang-windang kayo lahat. Anak ng tinapay, Manila Times, News 5, lahat ng media outlet, putay na niyan. Ang balita, dahil daw may warrant of arrest ang ICC, kaya itong si Pangulong Duterte tumakas na. Putang ina, pati si Inday tumakas daw. Dalawa daw silang tumakas, anak ng tinapay. Tangina, aga-aga pa ina-announce na natin tong pagtitipon-tipon natin dyan sa Napakaaga pa ina-announce na natin yung pagtitipon-tipon natin dito sa Hong Kong. Anak ng tinapay kayo. Hanggang ngayon ba naman, puros pa rin kayo mga kabulbalan? Kaliwat kanan ng mga chismis, mga bossing. Putang ina talaga. Lahat yan i-address natin ngayong araw na ito. At parating po, mamaya, si Pangulong Duterte, mamayang hapon. Parating po siya dito sa pauwi na ng Pilipinas. At yung mga nag-aantay daw ng pulis, libo-libong pulis daw, 7,000 pulis daw yung aresto kay Duterte. Anak ng tanginan yan. Saan yung 7,000 pulis aresto kay Duterte? Tanginan yan, aarestoin nyo si Duterte, 7,000 pa kayo? Hindi na nga makakit ng stage yung matanda, mga gago kayo. Dahil na ginagaya nila kay Pastor Kibuloy ginagaya nyo kay Pastor. Mas madami 7,000 kay Pastor Kibuloy, 6,000 lang. Kay PRD 7,000. Puta, hindi na makakatakas yung tao Kahit nga ang huhuli kay Pangulong Duterte, kung totoong mahuhuli ng ICC kahit barangay tanod, kaya na Putangin na niyan. Kita nyo, hindi na makalakad yung tao. Kailangan para 7,000 pulis. Mga bobo. Tapos mano ba naman itong putang inang presidente nating engot-engot din? Mano ba naman pahupain mo yung tensyon? Tangina nyo, kala nyo ba takot si Duterte sa inyo? Kala nyo takot si Duterte makulong sa ICC? Mga tanga. Tangina si Duterte pa nga nagsasabi na papasukin nyo na ICC. Mamamatay na ako, hindi pa sila nakaka-score. At saka mga putang ina nyo, ang tatangan nyo talaga. Napakatatangan nyo. Unang-una sa lahat, hindi naman tayo member na ICC. Pangalawa si Donald Trump. Nanliligo kayo kay Donald Trump. Tapos puta, papasukin nyo ICC dito. Sinabi na nga ni Donald Trump kung sino ang makikipag-cooperate sa hayop na ICC na yan, wala tablado sa akin. Nakikipagbati nga kayo sa Amerika. Humihingi nga kayo ng time with the president. Nagmamakaawa nga si Bongbong. Kausapin siya ni Donald Trump. Mukha na siyang tanga. Nakausap na lahat. Siya na lang hindi pa hindi ba? Tapos ngayon, papasokin nyo ICC. Hindi putang ina, ginalit nyo Amerika. Lulong na lulong kayo sa Amerika.
Tanginan nyo talaga, mga chismoso kayo. Ayan ang sinasabi ko. Oh, kinig kayo ng kinig sa mga tatanga-tanga eh. Kinig kayo ng kinig sa mga vlogger nyo abnoy. Sabay-sabay yung media at saka vlogger. Putang ina niyan. Alam nyo, sa totoo lang ito ang katotohanan ngayon nangyayari. Oh, galit na galit ang media sa vlogger. Pero yung media para ng vlogger. Kunyari pa kayo, galit na galit kayo. Tangina ninyo. Oh, samantalang kapag wala naman kayong binabalita, eh, nagva-vlog din naman kayo sa mga account ninyo, mga ulul kayo. Tanginan nyo, naunahan lang namin kayo. Mga bisit. Ang ganda ng nangyari dyan sa Hong Kong. At talaga naman, yung mga kababayan natin ay walang habas ang kanilang pagsigaw. Grabe, ang daming tao sa loob, 2,500 or more. Mas madaming tao sa labas. Palakpakan natin. Oh, alam nyo ba mga bossing ha? Pagpasok mo dyan, grabe kagulo tao, ang daming pulis. Galit na yung pulis ng Hong Kong sa atin. Utangin na, hindi masawa yung mga Pilipino. Hindi masawa yung mga Pilipino, talaga nag-aantay pagdating ng PDP laban. Puta, sure win na tong PDP na to. Pag itong PDP na to natalo, puta, dinaya tayo. Grabe yung tao talaga, as in ang kapal ng dami ng tao, tapos may mga natulog gabi pa lang nandoon na sa park. Yung iba doon na natulog sa pila, masilayan ng si Pangulong Duterte. Tapos sumungaw lang si Pangulong Duterte na ganyan sa maliit na butas, nag-iyakan na yung mga tao. Grabe talaga. Kung nandoon kayo, putya, sabi ko nga sa inyo na ang Hong Kong, yan po ang kumbaga small scale ng Pilipinas. If you're gonna make a survey, dito ka magsisurvey. Kasi yung pulso ng Hong Kong OFW, yan ang pulso ng lahat ng OFW at ang sinasalamin ng Hong Kong, kahirapan ng buhay. Majority ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong, mga kasambahay, naghihikaw siya sa buhay. Mantakin mo you have to go to abroad just to to become maging magpakatulong, magpaalila sa ibang pamilya, tapos yung pamilya mo iwanan mo rito. Gaalaga ka ng bata, anak mo iwanan mo. So ang sinasalamin ng Hong Kong, Pilipinas. Yung pobreng Pilipinas, yan yung sinasalamin ng Hong Kong. So kung nakikita nyo kung paano ang tanggap ng mga tao sa Hong Kong, sa PDP, kay Pastor Kibuloy at saka sa kay Pangulong Duterte at Inday Sara, ganun din ang tanggap ng mga Pilipino dito sa Pilipinas kasi yan yung mga representante nila. Kumbaga kapag gumagawa ka ng design ng isang halimbawa meron kang project na building, di ba, gagawa ka ng design, small scale. Oh, maliit na modelo nung proyekto. Yang Hong Kong is like, yan yung pinaka parang small scale Philippines. Na yung pulso ng tao dyan, definitely yan din yung pulso ng tao dito sa Pilipinas. And hindi nyo may kakaila kasi makikita nyo talaga sabay-sabay gumalaw. Gumalaw ang media, ang mga vloggers nila, ang mga taga-gobyerno. Pantakin mo, putangin na si Chua. Sinabi ni Chua na ito daw pagtitipon na to, yung mga taga-Hong Kong daw binayaran 300 daw Hong Kong dollars bawat isa.